Boy, and welcome to Fast Talk, Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ho natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy Double B, welcome to the program. Napakaraming tao po. There are about 6,500 people in the studio. We have an exciting afternoon dahil ang ating bisita po ay she's a young mother, and she once hosted a television show, isa sa mga shows po ni Willie, at isa pong kaibigang malapit sa aking puso. Naitay Kapuso, please welcome Camille Villar. Hi! Good to see you. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Please. Okay. Katulad ng sinabi ko kanina, Cam, nagkaroon ka ng pagkakataon makapagtrabaho dito sa industriyang ginagalawa natin. Oo, yes. How long was that? Mga a little over 1 year. So halos isang taon ako naging host sa show ni Willie in another channel. Okay. So, kumusta yung experience na yun? Super saya. Ang dami kong natutunan. It was unlike anything na nagawa ko before in my life. And masaya ko dahil yung mga kaibigan ko doon, kaibigan ko hanggang ngayon. So meron akong mga lifelong friends. Let's talk about the lessons. Anong mga natutunan mo sa industriya noong mga panahon na yon? Alam mo, nakita ko na sa showbiz industry pala talaga, napaka-driven ng mga tao. Kailangan rin ng sipag at tiyaga. Diba? Akala mo masaya palagi, ganyan. Pero ang dami palang kailangan gawin para sa isang show. So nakita ko yun dun sa live show namin. Ang daming moving parts, ang daming preparation. Hindi siya ganun kadali. Pag nakikita mo siya sa screen, parang ang saya-saya, ang dali-dali lang. Pero marami talagang nagtatrabaho na magagaling na devoted talaga para makagawa ng isang show, isang pelikula, ganun. Lalo na yung sinabi mong you did a live show. Yes. Napakahirap po dahil the moment you enter the space, yun na yun. Oo. Pero nininervyos ka nung ginagawa mo yun? Sobra. Paano Sobra mo talaga minamanage yung nerves, yung jitters, yung nervyos? Tinitingnan ko na lang yung mga kaibigan ko, like yung writer o kaya yung cameraman. Kasi syempre, friendship mo na sila. Palagi kayong magkasama buong araw. Minsan nga, may time na parang nagsusorry pa ako kay Mariel kasi parang mali-mali yung pagbasa ko, kung saan-saan ako, para akong nahihilo sa stage, di ba? Tas nakakaya kasi live, pero wala lang, iniisip ko, tanggapin na lang, wala tayong magagawa, tapos na. Sino mga naging friends mo? Lahat naman ng co-host ko naging So friend you're talking ko. about? Well, Mariel, Shalani Romulo, Grace Lee, even Rufa May Quinto also. And of course, to start with Willie. Pero pati rin sila Ethel Buba, sila Ate Gay. Kasama po namin lahat sila Lovely. Kasama ko po sila lahat araw-araw. So parang para na kayong isang pamilya, 'di ba? So hindi ko makakalimutan 'yun. Okay, and talking about friends, narito po ang dalawang kaibigan ni Camille na gustong makisali po sa aming pag-uusap. At sabi nila sila po ay may mga katanungan para kay Camille. Narito, Camille, panoorin natin at sagutin mo ang kanilang mga katanungan. Nako, sana walang laglagan. Hi, Cam! Hi, Tito Boy! Cam, because I know na ikaw ay isang true-blooded Mikey Cojuangco fan. Ano ang kanyang unang pelikula at sino ang ka-love team niya dito? Alam mo, hindi ko alam kung alin yung first na pelikula niya. Pero ang pinaka-paboritong pelikula niya na pinanood ko araw-araw, kahit yung Kuya Mark ko naaalala, kahit yung papa ko, alam nila na ang favorite movie ko of all time ay Forever. Ni Mikey Cojuangco. Mikey and Aga Mulak. That's right. So, minsan pag nakikita ko rin po si Aga Mulak, sinasabi ko po yun. and gusto ko mga bio dahil sa kanya, tas hanggang ngayon, idol ko pa rin siya. Sabi ni RD, ang first movie ni Mikey ay Forever. Ayun pala! Ayun, Tama, yun ang diba? all-time
favorite movie ko na Pinoy. Ngayon alam na ni Mikey. Mikey, if you're watching, you're the favorite star of Camille Villar. Pero narito po ang isa pang katanungan mula pa rin sa isang kaibigan. Hi, Cam! Uy. Yes! Alam mo, isa ka sa pinakamatalinong naging kaibigan ko at nakilala ko. Kaya dapat, ang tanong ko sa iyo ay yung pang-intelligent lang, yung pang-matalino. Kaya ito ang itatanong ko sa iyo, pang-brainy and bright. Camille, how are you? I hope you're fine. Thank you. Ang nag-iisang Rufa May Quinto. si Peachy. So how are you daw? Buti nga hindi sinabing go, 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 go. Oo nga, go, go, go. Lahat, eto, miss na ko na siya. Miss na ko na silang lahat. And ayun, okay naman, fight. Fight mode tayo ngayon. That's right. You come from one of the richest families in the country. Ano ang, siguro lang kasi si Chang Susan at ako, hindi namin alam kung ano yung pakiramdam na yan. But how does it feel to be the daughter ng pinakamayamang pamilya, isa sa pinakamayamang pamilya dito sa ating bansa? Wala, pareho lang. Kung ano yung naramdaman ko nung 5 years old ako hanggang ngayon, pareho lang. Kasi yung buhay naman namin, hindi naman nagbago yun eh. Nung bata kami, hanggang tumanda kami, pareho lang. Kasi, Lumaki kayo sa luho? No, not at all. Hindi papayag ang mama ko. Opposite of spoiled. Talaga? Yun ang ayaw na ayaw ng mama ko. Gusto niya talaga, palagi niyang ini-espouse yung simpleng pamumuhay. Kasi siya talaga, hindi talaga, simple talaga siya. Camille, pero siyempre, bata ka, di ba? Ang dami mong gusto mo bumili dito, gusto mo ang ganitong klase. I mean, busog kayo, pinalaki kayo sa mga regalo, sa mga toys. No, not at all. Sabi ko nga, like, nagkakalaruan lang ako pag birthday ko. Kasi maraming nagre-regalo, di ba, pag may party ka, so magre-regalo ka, di ba? So, dun lang ako nagka-Barbie, yung mga ganun. Kasi yung mama at papa ko, parang ang gift nila sa amin yung panahon nila. And ang mama ko, sabi niya, sa lahat ng bagay, pwede kang magtipid. Hindi mo kailangan yan, hindi mo kailangan yung luho. Pero kailangan mo ng magandang edukasyon. So, sabi ng mom ko, yung education, yung schooling, the best of the best. Lahat ng tutor, lahat basta matuto ka, yun yung talagang hindi siya nagtitipid. And having two brothers, sabi mo nga kanina, wala ka namang problema na ikaw lang yung girl. Hindi ka na-spoil. Hindi, not at all. Except, ako talagang sasabihin ko na spoil ako sa pagmamahal. Hanggang ngayon, yung mama ko, yung papa ko, yung kuya ko, yung dalawang kuya ko, kahit matandaan na kaming lahat, kahit may pamilya na kami, talagang inaalagaan nila ako. Parang sila yung stage manager ko. Yung may Kuya Pao is sobrang talino nun. So hanggang nasa MBA ako, pag meron akong case study na hindi naiintindihan, tatawagan ko siya, sabi, pwede mo basahin, tapos tulungan mo ko. Okay. Tapos yung Kuya Marco naman, sa lahat ng kalokohan, sa love life, sa lahat, siya naman yung tinatakbuhan ko. And then, syempre, yung mama ko, yung papa ko. So, dun ako spoiled sa love and attention. Tapos, basketball, I love basketball because of my brothers. So, yun. Okay. Yung love life, ang interesado ako. So, si Mark pala ang tutor mo doon sa love life. Joke. Pero kung meron kang isang leksyon na naituro ng iyong kuya na may kinalaman sa love life, ano yun? Love yourself. I remember yung first heartbreak ko, parang linoko yata ako, ganyan. Tapos ako, gusto mong habulin, gusto mong parang pero sabi niya, hindi, hayaan mo na yan. Kasi you don't wanna be the girl that's running after the guy, ganyan, di ba? But always think of yourself, keep your pride intact, love yourself, and I guess others will learn to love you. It's really interesting. Pwede ba nating pangalanan yung first heartbreak? Marami namang heartbreak eh. The first heartbreak. Pero ganun talaga mag-advise, Mark. Oo. Ako may tatanong talaga ako sa'yo, kaya gusto ko lumapit. Yes. Anong bata ka, nakurot ka ba ng mami? Hindi. Talaga? Hindi, never. Hanggang ever. Hindi? Syempre, pagagalitan ka ng bonggang-bongga, di ba? Sisermonan niya ako, pero hindi talaga. As a parent, Yes. how much of you as a parent is because of your mom and dad? As a parent, Bilang isang magulang. naku, hindi ko sure. Pero, Hindi mo sure dahil? pero sana yung best parts nila
makuha ko at may pasa ko sa mga anak ko. Kasi nung bata ko, talagang hindi ko minsan naintindihan yung pagka-stricto ng mama ko, yung pagdisiplina niya sa amin, yung pag-push niya sa amin. Pero ngayon na mama na ako, naiintindihan ko na minsan pala, kailangan maging difficult ka, you have to say no, you have to teach the values, ganyan. It's easier to say yes to everything. It's easier to let your kids do what they want. Huwag silang awayin kasi ayaw mo naman talaga sila awayin, pero it might not be the best for them. So sana in the way that my mom pushed us, maging ganun din ako sa mga anak ko, and in the way that my dad has always been there for us. The best and the worst about being a Villar? The best is everything. Being cared for by my family, talagang ganyan. But the worst siguro is I find myself constantly having to prove myself. Because kahit anong gawin ko sa buhay, minsan sasabihin ng mga tao, kahit nagsikap ako, kahit nagtiyaga ako, kahit umaga hanggang gabi nagtatrabaho ako, maraming nagsasabi na hindi, kaya lahat naman ng meron siya dahil lang sa mga magulang niya. So, yun, siguro yun yung difficult. You have to prove yourself, tapos minsan hindi ko alam, minsan pagod naman ako, sabi ko nagtatrabaho naman ako, ganyan, I'm doing my best naman, pero parang minsan hindi mo alam if that's good enough. Pero ito ang gusto kong subukan kung magaling ka. Let's do fast talk. Let's do fast talk, Camille. Okay? I have, 2 minutes to do this and our time. Baka mahalata na slow tayo. Ang ending nito sayaw at kanta. Okay. Cams o Cami? Cami. Makeup or no makeup? No makeup. Dress, duster. Dress. Caviar, bagoong. Bagoong. Cuddling, kissing. Cuddling. Happy wife, happy life. Happy wife? Matalat na misis, malambing na misis. Malambing na misis. Striktong ina o konsentidor na ina? Konsentidora. Sayaw o kanta? Neither. Mas kamukha mo, Manny o Cynthia? Tito Boy, wag mo na, baka hindi ako pamanahan. Mahirap sagutin yan, Tito. Mas kaugali mo, Manny o Cynthia? Gusto ko Manny, pero parang baka Cynthia. Di ko sure. Gagawin kang leading lady. Sinong aktor ang leading man mo? Di ako makadecide. Sinong actress ang kontrabida? Kontra Pilar Pilapil. Galing. Worst fake news about you? Ewan ko. Napumayat na ako. Biggest misconception about you? Na maarte ako. Oo o hindi. Pinormahan ng artista? Hindi. Oo o hindi. Niligawan ng politiko? Oo. Oo o hindi. Maagang na in love? Hindi. Oo o hindi. Tumakas para gumimik? Oo. Always. Oo o hindi. Nagka-boyfriend na ayaw ng parents? Oo. Lahat yata. Business or public service? Both. Love or respect? Both. Lights on or lights off, Camille? Off. Happiness or chocolates? Chocolates. Best time for chocolates? Best time for chocolates morning? I am Camille and I am... Tough. Wow! Ito ang tanong, anong klase kang ina at anong klase kang asawa? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin Miss Camille Villar. Bago natin pag-usapan yung aking mga katanungan, ikaw ba'y naniniwala na responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang? Oo. Naniniwala ko na pagbata tayo, syempre inaalagaan tayo ng mga magulang natin, pero dapat both ways. So, dapat inaalagaan natin ang isa't isa. So, naging debate kasi sa social media, di ba? Ang daming mga opinion. Ako din, I agree with you. Para sa akin, gusto ko komportable ang mama at papa ko, tapos hindi sila nahihirapan hanggang ngayon, syempre. Pero halos lahat talaga na nanligaw sa'yo, ayaw nila.
Oo, Kanina sabi mo sa May fast talk. kakulitan yata. Ewan ko. Hindi, kasi siyempre, only girl, di ba? Oo. Nakaugalian din natin yun. Di ba sabihin, very protective? Yes, palaging sinasabi ng mama ko, makinig ka sa mga magulang mo because your parents always know what's right. Pero tumatakas ka din. Oo, oo, palagi. Okay, let's go to... ayoko nang dumitali. Oo, wag na please. Baka mapagalitan pa hanggang ngayon. Oo. What kind of a wife are you? At anong klaseng ina ka? I try to be a supportive wife. I try to take care of the people around me. Tapos, kasi nung bata ako, my whole life, ako yung palaging inaalagaan dahil ako yung baby. Baby ako sa pamilya namin. Ako palagi yung pinakabata. Tapos nagulat ako na nung naging mom na ako, yun yung pinaka-favorite part ko ng buhay ko. Hindi ko ini-expect yun. Siguro yung mga nakakakilala sa akin, kahit si Mariel, hindi rin namin ini-expect na magiging such devoted mothers kami nung single pa kami, di ba? So, yun. And then... Ikaw naman ngayon, what you're trying to say is, ikaw lang ang inaalagaan nung bata ka. Pero ngayon, ako yung nag-aalaga. nag-aalaga. Tsaka, dati parang nung single ka, iniisip mo yung career mo, yung buhay mo, ang dami mong iniisip, sarili mo. Tapos nung naging mama na ako, iniisip ko na lang palagi yung anak ko. Oo. Tapos, yun lang. Kaya lang, sabi nga nung asawa ko, medyo konsentidora. Ako yung good cop. So, who's a bad cop and who's a good siya. cop? Kasi wala siyang choice. Kasi kung pareho na daw kaming good cop, wala daw patutunguan yung mga anak namin. So, kasi, And parang sobrang pinapasaya nila yung buhay ko. Sino ang seloso? Ako. Super. Hindi ko naman tinatago. Nito, Camille, how far have you gone? Nanugod ka na? Hindi naman. Wala Kasi namang nga, di ba, wala namang dahilan. sabi nga ni Mark, love yourself. Correct. So, di ba, doon ka na lang mag-walling sa banyo. Pero kunyari, I'm so together. Diba? I don't care. Nakikita ko si Mariel sa'yo. Oo, di ba? Wala lang. Unaffected ako. No, but you know, to be very honest about relationships today, Erwin is very attractive. Napakagwapo ng iyong asawa. Napakaganda mo. At merong mga tao na hindi iginagalang ang boundaries. Oo. Diba? Nakita ko yan. Diba? Anong ginawa mo? Pero hindi, I think what's important is nagkakaintindihan kayo ng asawa mo di ba? So, and Erwin and I have that. We understand each other, we respect each other. Hindi mo naman maa-avoid yung mga nasa paligid mo, pero basta kayong dalawa nagkakaintindihan, you have what works for you, and you make each other happy. Isang kasalanan na mahihirapan kang patawarin bilang isang mamamayan at bilang isang babae? Bilang isang mamamayan, siguro yung pagsisinungaling. Lalong-lalo na yung pagsisinungaling na nakakasira ng ibang tao. So, yun talaga. I'm very forgiving naman ako. Pero yun yung isang bagay na hindi ko talaga nakakalimutan pag ginawa yun ng isang tao. Oh. You're now a mother, you're a wife, you're a sister, you're many. But who are you first? Mother. Because? Napaka-importante sa akin ng mga anak ko. At kung tatanungin mo ko, pag kailangan nila ako, yun ang silang unang-una ko. Kahit anong ginagawa ko, babagsak ko at pupuntahan ko sila. So above all, isa akong ina. I guess. At lahat gagawin ko para sa anak ko. Camille, maraming salamat. Thank you so much, Maraming Tito Boy. salamat. Are you ready to dance? Are you ready to dance? But Camille, for your time, maraming salamat. Thank you so much. Salamat sa Maraming kwentuhang ito. salamat sa pag-imbita niyo, Tito Boy. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Ang saya. Maraming salamat. Thank you. Nay-tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud. #say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.